Kami ay nakatanggap ng bagong impormasyon na ang Philippine Coast Guard ay patuloy na lumalakas. Matapos formal na maisapinal ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas na nakatuon hindi lamang sa mga aircraft kundi lalo na sa pagpapalakas ng fleet ng mga barkong patrolya. Ang hakbang na ito ay itinuturing na mahalagang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng PCG sa gitna ng mas komplikadong sitwasyon sa seguridad sa karagatan ng rehiyon. Ang kasunduang ito ay bahagi ng mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng Maynila at Washington. Kabilang dito ang patuloy na paglipat ng mga patrol vessel mula sa United States Coast Guard patungo sa Pilipinas sa ilalim ng Excess Defense Articles Program. Bagamat may kasamang mga aircraft para sa maritime domain awareness, malinaw na ang pinakamalaking epekto sa aktual na operasyon ay magmumula sa pagpapalakas ng surface fleet ng PCG. Sa mga nakaraang taon, ilang 87 PA Marine Protector Class Patrol Boats ang naipasa na sa Pilipinas. Ang mga barkong ito ay orihinal na dinisenyo para sa coastal security, law enforcement at search and rescue missions. Kilala ang mga ito sa kanilang bilis, matatag na hull design at modernong navigation at communication systems na nagbibigay kakayahan sa mas epektibong koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang 87 PA patrol boats ay may sapat na endurance para sa regular at tuloy-tuloy na patrol operations sa mga baybayin at kalapit na offshore areas. Dahil sa kanilang bilis, maaari silang mabilis na tumugon sa mga insidente tulad ng illegal na pangingisda, smuggling, human trafficking, at iba pang paglabag sa batas sa dagat. Sa konteksto ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, ang ganitong uri ng barko ay nagbibigay sa PCG ng mas matatag na presensya at kakayahang magpakita ng awtoridad sa loob ng teritoryo at exclusive economic zone ng bansa. Bukod sa mga mas maliliit na patrol boats, mas tumitindi rin ang usapin tungkol sa posibleng pagkuha ng mas malalaking 200 at 10 PA Reliance Class Medium Endurance Cutters. Ang ganitong uri ng barko ay may mas mahabang operational range at kayang manatili sa dagat ng mas matagal kumpara sa 87 PA vessels. Idinisenyo ang mga ito para sa offshore patrol missions, may mas malaking crew capacity at mas mahusay na kakayahan sa mas maalon at mas mapanganib na kondisyon ng dagat. Kamakailan, isang delegasyon mula sa Pilipinas ang bumisita sa Estados Unidos upang inspeksyonin ang 100 at 10 PA cutter, indikasyon na seryoso ang pagsusuri sa posibilidad ng paglipat nito sa PCG. Bagamat unang nakomisyon ang mga barkong ito noong dekada 1900 at 60 sumailalim na ang mga ito sa iba't ibang structural at systems upgrades upang mapanatili ang kanilang pagiging operational at maihanda para sa modernong maritime missions. Kung maisa sa katuparan ang paglipat ng Reliance Class Cutter, ito ay magiging malaking hakbang sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na magsagawa ng long endurance patrols. Ang mas malaking sukat at mas mahabang range nito ay magbibigay kakayahan sa PCG na manatili sa malalayong bahagi ng karagatan ng mas matagal, kabilang ang mga sensitibong lugar sa West Philippine Sea. Maaari rin itong magsilbing command platform para sa mas malawak na operasyon, lalo na sa panahon ng krisis o humanitarian response. Ang pagpapalakas ng fleet ng PCG ay hindi lamang tungkol sa pagdaragdag ng bilang ng barko, kundi pati na rin sa pagpapataas ng kalidad ng operasyon. Kasama sa suporta ng Estados Unidos ang crew training, maintenance assistance, logistics support at interoperability improvements upang matiyak na ang mga barkong ililipat ay magiging epektibo at handa sa aktual na deployment. Mahalaga ito upang masiguro ang sustainability ng operasyon sa mahabang panahon.
Sa kabuuan, ang kombinasyon ng mas maliliit na 87 PIE patrol boats at posibleng 200 at 10 PIE medium endurance cutter ay magbibigay sa Philippine Coast Guard ng mas balanseng layered maritime capability. Ang mas maliliit na barko ay magsisilbing rapid response units sa coastal areas, habang ang mas malalaking cutter ay magpapatrolya sa mas malalayong bahagi ng karagatan upang tiyakin ang tuloy-tuloy na presensya ng pamahalaan. Sa harap ng lumalaking hamon sa seguridad sa dagat, kabilang ang mga insidente sa pinagtatalunang karagatan at iba pang transnational maritime threats, ang pagpapalawak ng kakayahan ng mga barko ng PCG ay malinaw na hakbang tungo sa mas matatag, mas moderno, at mas handang maritime force na kayang protektahan ang karapatan, soberanya at interes ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan.